Film producers, directors, and actors nowadays have taken this digital shift, moving from the mainstream cinema to independent filmmaking. From award-winning and critically acclaimed digital films like Adolfo Alex Jr.'s Don Sol, Aureo Solitos Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros, Jeffrey Jaturian's Cobrador, to international sensations Cervis and Tinatay by Brillante Mendoza. Alternative cinema has become the new venue for commercial and theater actors to showcase their acting prowess. Local and international film festivals like Cinemalaya and Cinema One Originals have also paved the way for independent filmmakers to showcase their creativity and artistry. These independent movies have also led to the rise of a new crop of actors. Tonight, we focus on 3 leading ladies from this year's Cinema One Original. Indie cinema veteran Alessandra De Rossi, mainstream actress turned indie first-timer Maricar Reyes, and indie film darling Mercedes Cabral. Alessandra De Rossi is no stranger to the entertainment industry. Starting at an early age of 13 as a member of ABS-CBN's Star Circle Batch 7, she has been visible both in the boob tube and on the silver screen. For television, Alessandra has acted for numerous telenovelas, sitcoms, and drama anthologies since she started her showbiz career. It was in 2001 when the opportunity to work with award-winning filmmaker Carlos Sigyon Reyna came via the movie Azucena, where she had to accidentally audition for the role of Lily. Hindi ako nag-audition. Sabi niya ako mag-audition ever in my life. Tapos sabi ng mami ko, meron kang meeting kay Carlos Sigyon Reyna meron kinukuha kanya para sa isang movie. Tapos 1 to 5 p.m. pumunta ka lang doon kahit anong oras. So bakit ba meron pang siyang 1 to 5 p.m. din lang sabihin kong 4 p.m. or kung ano. So pwede ka pumunta kasi bahay naman niya yun. So tinatamad ako. Sabi niya, sige na, sa Makati yun, pumunta ka ng Glorieta, binigyan niya akong pang-shopping. Pagdating ko doon, yabang-yabang ko pa. Nakataas ng loob ko, ganyan, hinara ako ng guard. Saan po kayo, ma? Kasi may meeting ako pag guard dito sa Glorieta. Ay, sa audition po. Ano audition? Ay, sandali na po ito po number niyo. Tinikitan ako number 24. Eh, nagbasa kasi ako ng horoscope noong araw na. Although hindi naman ako naniniwala sa horoscope. Pero sabi doon, lucky number 24. Sabi ko, ay, makapag-stay nga. Her sincere acting skills gave her the plum role. Not an easy task for the 15-year-old Alessandra. Nahirapan. Kasi meron kami doon, take 30. Bago pa yun, mga 20 plus na rehearsal. Merong isang eksena, 4 na araw kinunan. Narinig ko yung mga artist na parang, grabe, ulit-ulit. Minsan na sila nagagalit, pero syempre napapagod sila. Akala ko ganun talaga siya. Nung gumawa na ako ulit na ibang movie, pwede naman palang take 1 lang, mas ang dami. Pero hindi mo naman din masisi kasi perfectionist yung tower, meron talaga siyang hinahanap. Yet any hardship comes with reward. Azucena gave Alessandra her first Supporting Actress Award from Fama. And being under the guidance of veteran director Carlos Sigyon Reyna, there were invaluable learnings to gain. Mahabang pasensya. At saka natutunan ko sa kanya yung inaaral niya kasi talaga yung script eh. Hindi ito yung tipo, Alex, umiyak ka dito ha, hindi ganon. Malayo na to, bale, sa eksena to, mga 4 na oras ka na umiyak. Dapat magang-magana yung mata mo. So hanggang makeup, aaralin nila kung paano gawin yung namamagana. Madayong ganon sila ka-serious na bawat detalye talaga. Siya ganon, kahit konting book lang yung hindi niya gusto, sorry, na ulo. Ganon. Yung pagka-perfectionist niya siguro, natutunan ko yun, na dapat nga, perfect. Nay, naman ako, please. Tignan niyo ako dito, Nay. Iligtas niyo ako, Nay. Tago niyo ako, Nay. Nay! Nay, tulungan niyo ako. It was also the same year when she was helmed by another award-winning director, Joel Lamangan, for Hubo, where she played the mentally challenged Nika. This role also gave Alessandra another Supporting Actress Award, this time from the Metro Manila Film Festival. Na-challenge ako. Kasi honestly, wala ako alam kung
paano gawin yun. Hindi ko alam at all. Wala akong idea. Wala akong kilalang retarded na. Hindi ko alam kung paano gawin autistic. So, parang sabi na ni Direk Joel sa akin, gawin mo, bumalik ka lang kung paano ka ng 6 years old. Sabi, hindi ko na-expect na mananalo ako. Kinanay yung supply na yan. Akin na, akin na. Ako! Dito? Sige yan, sa akin ni nanay eh. Upo ka. Alam mo naman siguro na hindi na babalik sa atin si Inay. Alam ko. Magmula ngayon, ako na magsusuklay sa'yo. Ako na mag-aalaga sa'yo. Mahal mo bang ate? Mahal ko po. In 2002, Alessandra starred in the critically acclaimed and award-winning Gil Portes film, Mga Munting Tinig, where she played a substitute teacher in a poor remote barrio. Pangarap ko ng bata ko maging preschool teacher. So, nakakatuwa ng mga bata talaga yung sinusugal ko sila. At least, sa pelikula yung mga pangarap ko sa buhay na tutupad ko. This film garnered her a Best Actress nomination at the prestigious 2003 Gawad Urian. Although she didn't bag the award, this did not deter Alessandra from making more socially relevant films. Homecoming, another Gil Portes movie, was the story of an overseas Filipino worker, Abigail Edades, who was inflicted with a deadly SARS disease. Kung ano nararamdaman ni Abigail, yun din yung nararamdaman ko. Ang tagal-tagal mo na nakalayo sa pamilya mo, at gusto mo na umuwi, tapos pag-uwi mo, puro kamalasan lang yung dadalhin mo sa barrio nyo. Parang sakit-sakit yun, di ba? Ay. Alam ko, sinisisi niyo ako. Kasi nagpalit pa ako umuwi dito. Sinaway pa yung utos niyo. Alam ko, kasalanan ko kung bakit tayo nagkaganito. If Direk Carlos Sigurrena was a perfectionist, and Direk Joel Amangan was an intense director, Alessandra shares that Direk Gil Portes employed a different style of direction. Masaya, kasi pag Gil Portes, tuloy-tuloy yung shooting. Kasi gagawin mo sa probinsya, so sa Laksan kami. Pag 2 weeks, dire-diretso. So, mas gusto ko yung ganon kasi nakakapit ka sa character mo, wala kang time para bumitaw, para maging sarili mo or maka-experience ka ng ibang klaseng kung ano man sa daily life ng isang tao, di ba? Kumbaga, kung si Melinda ako nun, si Melinda lang ako for 2 weeks. So, damang-dama mo talaga yung emotions niya, yung hawak mo, gano'n. Yun yung gusto ko talaga. It was this character-driven acting that Alessandra came to be known for. Actually, halos lahat. Ano nga ako, director's pet ako eh. Kung sino man yung katrabaho kong director, sobrang ka-close ko talaga. At ang dami ko napupulot when it comes to acting, mga tips, creativity, ganyan. Ako rin ang dami ko na-share sa kanila, yung mga gano'n. Feeling ko close ka sa mga director, oo, bakit? Kasi binibigay mo yung kailangan nila, yung hinahanap nila. Her acting prowess has also paved the way for her to star in the international award-winning horror movie, The Maid, directed by Kelvin Tong. And working with an international crew gave Alessandra new learnings in acting and tackling a role. Fear. Kasi yun ang pinakahirap akong i-express eh. Na pagdating sa acting, hindi ako marunong matakot. Palibasa wala. Ayaw akong kinatatakutan masyado. So siya talaga yung, kung wala ka talaga, hindi ka takot sa multo, isipin mo na lang yung time na takot ka. Wala ka mag-isip. Kahit ano, nung bata ka, something, papaluin ka ng daddy mo, parang, nakakatakot yun, yung gano'n. So hanggang ngayon, pag kailangan ko ng fear, yun yung iisipin ko. Yung mga gano'ng bagay. Working with acclaimed local and international film directors have all contributed to Alessandra's acting skills.
And now, she has become a prime choice for independent filmmakers who seek actors who have somehow mastered their acting skills. Alessandra recently starred in Aureo Solito's Cinemalaya entry, Busong, where she played Punay, a Palawan native who could not walk because of wounds on her feet. Kung in terms of nahihirapan, sa prosthetics, kasi kibuhat-buhat lang nila ako buong movie, kahit off-cam. Kasi ako pwede maglakad, masisira yung prosthetics ko sa paa. Minsan dadang kami sa tubig, bubuhatin lang nila ako. Minsan ang pababa ng bundok, uulan, wala na. Kasi sobrang dulas na pababa. Kung acting naman, syempre inaral namin, maski yung, sabi nga ni Direk, pag umiyak ka, hindi iyak lang. Kailangan mong alamin kung ano yung hagulgol ng mga taga-tribo. Usually, parang humuhulit sila. Ano sila eh, parang very reserved, diba? Parang kung pwede nga na huwag mag-ingay. So, ganun na ganun yung character. Ganun ko siya pinurtray. Busong was an award-winning movie, having garnered a number of Best Picture awards in international film festivals. It also gave Alessandra a chance to land a spot at the Cannes Film Festival, where the movie was shown. Although Alessandra is more active in the big screen doing independent films, she still does not discount the value of mainstream film and TV work. When the right project comes along, she lends her acting skills to drama anthologies, like Maalaala Mo Kaya. Alam mo, kung hindi mo ako pinatigil sa pagtatrabaho, di sana hindi tayo kinakapos ng ganito ngayon. Ayoko mang gawin yan, pero sinunod kita. Kasi akala ko magkakaayos tayo. Pero ang ginagawa mo, nagpapakain ka dyan sa kakitiran ng utak mo? Pwede ba? Unahin mo naman kami ng mga anak mo bago yung pride mo. Tama na! Alessandra admits that her heart belongs to independent cinema. Mas magaganda lang talaga yung projects sa pelikula. Mas may kabuluhan. Mas, alam mo, ito yung gusto ko. Nandyan yung puso ko. Sa TV, parang, dyan lang yung kinabubuhay ko. Kailangan mo siyang gawin. Pag pinanood mo naman yung mga ginawa ko sa TV, halos pare-parehas lang. Nag-iiba lang yung damit. Pero yung kwento, iisa lang. Pero pagdating sa movie, iba-iba. Nakakapagbida ako. Tsaka seryoso yung character ko. Nag-iisip. Malalim sila. Hindi ako nabigyan ng character na weak ever sa pelikula. Kahit na mahinhin, lumalaban. Nag-iisip. Hindi katulad sa TV. Basta masama lang yung gatas. Yun lang. But she acknowledges the benefits of maintaining a career in commercial TV and the film industry. Pwede ako mag-indie forever. Yung ganun. Kasi puso ko talaga, indie talaga. Maski as a person talaga, yung sobrang hindi ako pabongga, yung ganito lang talaga siya. Simple lang. Coming up, the current darling of independent cinema.